Magandang umaga po sa kanilang lahat, mga kapatid. Morning. Sa atin pong paglalakbay bilang mga Kristiyano or mananampalataya, hindi natatapos ang ating pananalig sa Diyos sa pamamagitan lang ng ating pagtanggap sa ating Panginoon. Sa halip, sa totoo lang po, ito ay simula pa lang. Nung tayo lumapit sa Panginoon at tumanggap sa Kanya, yun ang pasimula ng ating buhay. At ang kasunod nun ay ang ating pagsunod sa Kanya. Alam niyo po na ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay hindi lamang isang tawagan sa atin patungo sa pananampalataya. Ito'y tungkol sa anyaya ng Diyos, patungkol sa ating pagsunod na gagawin sa Kanya bilang tagasunod o lingkod ng ating Panginoon sa Kanyang kalooban. Marami po kasi sa atin ang nag-aakala na sapat na yung ating faith o yung ating pananampalataya sa Kanya. At ang kulang ay yung ipamuhay natin ang pagsisikap, magkaroon tayo ng kababaang loob bilang tao sa kabila ng ating mga limitasyon, sa kabila ng ating pagkukulang sa pangunawa sa lahat sa salita ng Diyos. Now, sa kabila nga po ng ating kahinaan, hindi tayo iniwanan ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na sumasama sa atin. Sa katunayan, sa ating talata na makita ngayong umaga, siya mismo ang kumikilos sa ating mga nasa at kalooban upang maisapatuparan natin ang Kanyang nais sa ating buhay. Ngayon pong umaga ay ating tutunghayan ang dalawang talata na para siyang paalala o mukha siyang paalala habang tayo ay nagsusumikap sa ating pagsunod sa ating Diyos. Kasi siya naman talaga ang tunay na nagbibigay ng kakayahan natin upang tayo mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ngayon din pong umaga malalaman natin kung papaano ang aktibong kilos o galaw ng Diyos ay makikita natin tunay na nagbibigay sa atin ng lakas, biyaya upang mapapansin natin magkasamang pagkilos yan, pananampalataya at saka biyaya upang tayo'y lumago sa kabanalan. So magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo magpatuloy, basahin natin ang ating talata ngayong umaga. Matatagpuan natin sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 12 hanggang talatang 13. Philippians chapter 2, verses 12 and verse 13. Samahan niyo po ako na basahin. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa simula po ng aming pagtitipon ngayong umaga, kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo na mayroong pusong nagpapakumbaba sa inyong harapan. Salamat po sa panibagong araw at pagkakataong makalapit kami sa inyo bilang isang sambahayanan ng pananampalataya, O Diyos. Naway ang lahat ng aming gagawin ngayon, ang aming pakikinig, pagkilos, panalangin, pag-awit, pagsamba, ay maging kaaya-aya sa inyong paningin, inyong harapan, O Diyos. Isingin mo po ang aming puso, buksan ang aming isipan, at itanim mo rin po sa amin, Panginoon, ang iyong salita. Upang ito ay magbunga ng tunay na kahulugan ng aming buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, sa atin pong talata ngayong umaga, makikita nyo sa ating program, Philippians chapter 2, verses 12 and 13, makikita natin, mapapansin natin dyan, ang Apostol Pablo ay may paalala na ang ating paglago sa pananampalataya ay hindi lamang
sa ating sariling pagsisikap ng gagaling. Kung hindi ito'y naggagaling po, ang katotohanan, naggagaling sa pinagtutulungang dalawang bagay, pagsunod sa buhay natin ayon sa kalooban ng Diyos at yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sa mga talata pong ito, mga kapatid, ay makikita natin ang kahalagahan. Nami-misnomer kasi itong text na ito minsan, akala nila ay kailangan gumawa para sa kaligtasan. Subalit makikita natin ngayon na hindi yun ang ibig sabihin yan. Sa talatang ito makikita natin ang tunay na kahulugan ng paggawa ng ating sariling kaligtasan, na mayroong kasamang lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Yun yung banggit sa huling talata, bahagi ng talata. Kasi po, ang Diyos talaga mismo ang kumikilos sa atin upang tayo sumunod at ng ating maisakatuparan ang kanyang kalooban. Now, mayroon dalawang mahalagang bagay tungkol sa kaligtasan na kailangan nating maunawaan mula sa talatang ito. Bilang paglilinaw rin po, at sana nga bago tayo matapos sa pag-aaral natin ngayon, matalim sa isip niyo kung anong kahulugan ng talata. Hindi siya gagawa para sa kaligtasan. Okay? Marami kasi nag-aakala, para magkaroon ka ng kaligtasan, kailangan mo ng kilos o sariling gawa. Subalit, yaan ay, kumbaga, sasalungat doon sa isang talata ng Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang talatang 9. Nang sabi doon, sa biyaya ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang kaligtasan, kaloob siya ng Diyos, biyaya, hindi natin ito pwedeng ma-earn. Tama ba? Naging Tagalog. Mahagip o makuha kung tayo ang kikilos sa sarili nating mga gawa. Ang Panginoon ang nabayubay dun sa krus, ang Panginoon ang nagbayad, siya ang tumubos, siya yung namatay, siya yung nag-alay ng buhay. Kaya dahil dun sa gawa ng Diyos, I hope maliwanag ako dun, nagkaroon tayo ng access para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang request, mananampalataya tayo dun sa ginawa niya. Okay? Tignan natin yung unang bahagi po. Dalawang bahagi ito, ang gampanin ng pagsunod at yung pangalawa, yung gampanin ng Diyos. All goes to God's, lahat ng kilos ay sa Diyos. Now, dun sa verse 12, balikan natin, merong salita dyan, yung unang-unang salita, kaya nga. Yung kaya nga niya, may kahulugan na kaagad yan. Ito kasi ay bilang pagpapakita na ang talatang ito ay, pag sinabi yung salitang kaya nga, merong connection yan. May connection ito doon sa mga preceding message ni Apostle Paul. Ano yun? Doon po sa unang bahagi, kung nakakasubaybay sa pag-aaral natin, iniilalarawan ni Apostle Pablo ang tungkol sa humility, kababaang loob, na talakay na natin yan noong nakaraang parte ng ating pag-aaral, kababaang loob sa mga naunang bahagi ng kanyang mensahe. Subalit, yung humility, yung kababaang loob, ang unang-unang nag-illustrate nito at nagbigay ng halimbawa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Galing sa Kanya yan, yung papakumbaba. So, ano po ang ibig sabihin sa talatang ito? Bakit binanggit uli ni Apostol Pablo yung salitang kaya nga? Meron itong pinag-uugatan. Yung salitang kaya nga, meron itong pinag-uugatan. Ibig sabihin, the root of this word, galing dun sa pagpapakita ng Panginoon mismo ng Kanyang pagpapakumbaba. Doon ito nanggagaling. In other words, walang magiging tamang style o approach ng pagpakumbaba kung hindi mo siya ipapattern sa kaparehas ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Now, ano po ibig sabihin? Tinutukoy kasi dito sa talatang ito, kaya nga, mga taga-Pilipos, so natawagan yung mga taga-Pilipos ng mga panahon na yon, at sana dalangin ko, hindi lang sa mga taga-Pilipos, humatid itong mensaheng ito, pati din sa atin, maabot ito. Kaya nga, dapat, lalagay ko sa atin ang ating pagsunod sa Diyos at pagkakaroon ng halimbawa dapat ay maging buong puso. Yun ang sinasabi ko sa talata. Buong puso natin itong gagawin. Pansinin niyo po yung talata, mayroong salita diyang, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod. So, humility, tinitrace natin, meron pagpapakumbaba, pero papaano yon?
dapat buong puso. Okay? Hindi pwedeng half-half o 50-50 or kalahati-kalahati. Yung kanan mo, susunod sa Diyos, yung kaliwang kamay, ayaw sumunod sa Diyos. Parang naglalagay ka ng, hang-ups, no? Mamimili ka, susunod ba ako o hindi. Pag linggo, sa Diyos ako. Pag Lunes, hindi. Parang ganun, no? Or the rest of the week. Pag Sabado, medyo malapit na, lalapit ako sa Diyos. Hindi po ganun yun. Buong puso means total, kumpleto, hindi kulang, na pagsunod, paglilingkod, pagtupad ng kanyang mga utos. So sabi niya, kaya nga, mga minamahal, tulad ng, ulitin ko, inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama nyo, lalo ngayong maging masunurin kayong ako'y wala na at malayo sa inyo. Now, mga kapatid, napansin niyo po yung salitang buong puso. Okay? Maliwanag na ang tinutukoy dito yung mga taga-Pilipos. At lumalim pa ito, pagkapansin niyo yung maiging talata, sila'y sumunod kahit wala si Apostol Pablo. Di ba yung nakalagay dito susunod? Hindi sila nagreklamo. They continue serving God, they continue praising God, giving glory to God without the Apostle Paul. Okay? Now, ano po ibig sabihin nito? Nagpakita sila ng totoo, tunay na katapatan at pagsusumikap sa kanilang buhay spiritual. Gustuhan ko, kahit na walang nakakakita sa kanila o walang gumagabay. So, pwede nating tanong sa atin yan. Pagka tayo ba ay wala sa church, susunod pa kaya tayo sa Diyos? Kung halimbawa meron kang problema, ikaw lang mag-isa, at may nagbibigay siya ng advice, pero ang kanyang advice ay human's viewpoint, tatanggapin mo pa yon o susunod ka sa Diyos? Now, maliwanag dito, without the Apostle Paul, they continue to serve God sa katotohanan. Hindi sila tumalikod. Naglingkod pa rin sila sa Diyos. Now, yung kanilang pagsunod kasi, nangangahulugan nga, ulitin ko, buong puso o taos puso. Ang ibig sabihin nun, may katapatan at walang pag-aalinlangan na uri ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Now, silipin natin kung ano ang gusto kong ibigay dito sa mensaheng ito, anong nais na ipahatid sa atin ng talata ngayong umaga, tungkol doon sa buong pusong pagsunod. Now, number 1, yung buong pusong pagsunod, mga kapatid, dapat ito'y magmula sa inyong loob at hindi manggaling sa pakitang tao o panlabas. Hindi ito pakitang tao dahil sa obligasyon at hindi ito galing sa pagmamayabang. Katulad ng talata na binanggit ni Brother Manny kanina, ang pagbibigay ay buong puso. Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng pusa, hindi napipilitan, o ano ba yung isang word na ginamit? Nahirapan. Or parang may nagkukutya, sige na magbigay ka na. Hindi. Ang gustong-gusto ng Diyos na uri ng paglilingkod ay pusa. Galing sa puso. So, hindi ito nanggagaling sa panlabas, no? Ito'y nanggagaling mula sa ating kaloob-loobang bahagi ng ating katawan. Ito ay galing dahil tayo ay nagmamahal at tayo may pananampalataya sa Diyos. Sumusunod tayo kasi hindi naman talaga tayo takot sa parusa. Natatakot ba kayo sa parusa ng Diyos? Ibang usapan yan pag sa parusa kayo natatakot. Sumusunod kayo sa Diyos dahil mahal nyo ang Diyos. Ganon din yung sa mga parents at mga anak. Dapat yung anak nyo sumusunod sa inyo dahil mahal kayo at hindi dahil natatakot sa inyo. Minsan ginagawang panakot, yan na, daddy, lagot ka. Hindi. Dapat ay sumunod tayo dahil mahal natin ang Diyos. Sabi po sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig nyo ako, okay, sabi ng Panginoong Hesus, tutuparin nyo ang aking mga utos. Maliwanag tayo dun sa talatang yun. Kung minamahal natin ang Panginoon, mga kapatid, tutuparin natin ang kanyang mga utos. So, anong binabawal dito sa pagsunod na ito, na mula sa loob? Bawal ang
pabida, pasikat, o yung tinatawag nating uri ng taong mahilig manghimasok sa mga bagay na hindi naman dapat siya kasali, magyabang upang makakuha ng atensyon, o kahit na hindi kinakailangan o wala sa lugar ang kanyang ginagawa, at sumusunod siya doon sa hagos ng trends, no, na para magkaroon siya ng bahagi. Anong tawag natin ngayon sa modern world, mga kapatid? Anong tawag natin? Mapapel. Mapapal. Binaliktad mo maepal daw. Yun. Bawal po sa Panginoon yon. Ayaw ng Diyos na kayo nagiging pabida ang inyong mga katawan at inyong pagyayabang na pinagawang sikat. Para lang mga sabi na ikaw sumusunod, pinangangalandakan mo yung sarili mo, nilalagay mo yung pangalan mo sa lahat ng mga ayudang pinamimigay mo, ayaw ng Panginoon. Okay? So, wag tayong pabida. Dapat ang ating pagsunod, mga kapatid, ay galing sa ating puso. Kasi buong puso, tunay katapatan. Pangalawa, yung i-describe natin kung ano yung sinasabi nating pagsunod na buong puso, walang kondisyon. Walang kondisyon. Susunod ka kahit walang lagay. Susunod ka kahit walang tip, o etc. Meron ba kayong mga anak na binabayaran niyo pa para sumunod sa inuutos niyo? O meron kayong kapatid na kailangan lagyan mo pa para kumilos o gumalaw? Marami daw. So, hindi po pwede yun sa ating Panginoong Diyos. Dapat matutunan natin sa madaling salita, meron kang pagkahanda sumunod kahit na mahirap, kahit na hindi komportable, at kahit na hindi mo nauunawaan ang requirement ni God, ng Panginoon, sumunod. Hindi naman talaga minsan maunawaan ng kalooban ng Diyos sa atin Unless masyado kang malalim sa salita ng Diyos, probably pwede mo siyang maintindihan. Pero minsan, ako personally, I could say na minsan nahihirapan talaga ako sa mga direksyon na ipinapakita ng Panginoon. Kasi minsan, ayaw kasi ng Diyos na ikaw talaga yung gagalaw at kikilos. Meron kasi akong ganung tendency na minsan, ako na yung gumagawa, tapos sasabihin ko, kalooban to ng Diyos. Hindi. Binabago niya. Di iba niya yung direksyon para malaman ko na dapat siya ang masunod. Kahit na hindi komportable yung sitwasyon, mahirap, mabigat, we need to abide and follow His command, yung utos ng Panginoon. Now, bukod dun sa walang kondisyon, dapat meron ka ring dedication at saka kagalakan. Buong puso Nakikita ko kasi mga taga-Pilipos, sa kanilang sitwasyon, parang actually, sa lahat ng mga dinisciple ni Apostle Paul, Corinthians, Ephesians, etc. Philippians ang super lumago ng todo sa pananampalataya. Hanggang kahit na nakakulong na si Apostle Paul, very supportive sila sa taong ito na ginawa ng mga taga-Pilipos. Kasi naiintindihan nila yung tamang magiging bunga ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Now, ano po ang ibig sabihin ng kagalakan at dedication? Now, hindi ito mabigat sa iyong kalooban. Kahit na mayroon kang sakripisyong kailangan, yung pagsunod mo, nagiging kusang loob na yan. At higit sa lahat, sumusunod ka ng masaya. O sumusunod ba kayo na hindi masaya? Meron ganun kuminsan, napipilitan. Ayaw maghugas ng bigas. Ayaw maghugas ng pinggan. Alam mo, napanood ako sa YouTube, tinapon ng tatay lahat ng plato sa basuran. Ayaw maghugas tinapon, pati lutuan. Kasi cellphone yung mga anak. Kumbaga yun ang kanilang nagiging pagkain. Anyway, so dedication and joy kailangan ito. Dahil batid ng Panginoon kasi kapag tayo susunod ng may dedication at saka joy, mas maganda ang magiging kaluwalhatian sa Diyos at ito'y para sa ikabubuti natin ayon sa Panginoon. Sa Matthew chapter 4, verse 18 hanggang verse 20, okay? Matthew chapter 4, verses 18 hanggang verse 20. Ito yung pagtawag ng Panginoon sa mga unang halagad. Pakinggan niyo po, babasahin ko. Habang naglalakad sa baybayin ng lawa ng Galilea, nakita ni Jesus ang magkakapatid na Simon
na binabansagang Pedro at si Andres na naghuhulog ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. At sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao o manglakya ng tao. Ano ang naging reply nitong mga alagad sa palagay ninyo? Nag-complain ba sila? Nagreklamo ba sila, Lord, mahirap yan, mabigat, may trabaho ako? Wala. Ang ginawa nila sa verse 20, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Sana nababanaan nyo kung ano ibig sabihin ng buong pusong pagsunod. May mga halimbawa tayo sa Bagong Tipan, may halimbawa tayo sa Lumang Tipan. At nakikita ko sa mga taga-Pilipos, ganun talagang kanilang pagsunod. May dedikasyon, may kasiyahan, walang kondisyon, at hindi sila mga pabida. Sumusunod sila kahit walang nakakakita. Yung kanilang buong pagsunod ay hindi para lamang sa harap ng mga tao para masabing sila'y mabait o magaling. Masasabi ko po mga kapatid na tunay na masunurin sila at nagsusumikap kahit na sila hindi mabigyan ng papuri, hindi sila mabigyan ng gantimpala o hindi sila makilala. Meron tayong halimbawa po dito sa Biblia, si Abraham. Sa Genesis chapter 22, si Abraham, buong pusong sumunod nang inutusan siya ng Diyos na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Alam niyo yung kwento, di ba? Nakakita ba kayo ng reklamo kay Abraham? Maski na kay Isaac, wala tayo, nakakaiyak nga yung kwentong yon. Pero nakita natin yung kanilang pagsunod sa Diyos at talo nga ang Diyos, di ba sumuko? Tama na Abraham, nakita ko, tapat kayo. So, binigyan ng ibang ihahandog, imbis na si Isaac, hindi natuloy. Dahil alam niya, imagine yung kwento. Si Sarah at saka si Abraham, wala silang anak. Pero nanalangin sila sa Diyos at nangako ang Diyos, nagkaroon ng pangako, bibigyan ko kayo ng anak na kasing dami ng buhangin. 99 years old na sila, wala pa rin silang anak. At umabot nga sa 100 years old, nagduda na sila sa Diyos. At ang ginawa nga ay kinausap nila yung kasambahay at doon nagkaroon sila ng bunga na hindi kalooban ng Diyos. Naging anak nila si Ismael. Subalit, ganun pa man, natuloy pa rin yung pagkakaroon nila at pagsisilang ng kanilang anak, si Isaac. What happened was, nung time na tinawag si Abraham na ialay yung kanyang anak, pumunta sila sa isang lugar, bundok. Ibig sabihin, ibigay mo yung anak mo sa akin o ialay mo at tines yung kanyang pananampalataya. Pero nakita natin si Abraham ay sumunod ng todo, walang complain, dedicated, walang kondisyon, hindi nagbibida, may kagalakan. Inalay niya si Isaac. In other words, kung ating susundin yung kahulugan ng buong pusong paglilingkod na yan o pagsunod, mababaanag natin na talagang kahit na walang nakakita, tayo ay susunod. Kahit na walang gantimpala, kahit na hindi tayo sisikat, we will continue serving God. Mga kapatid, ang taus-pusong pagsunod ay pagsunod na hindi lamang makikita sa kilos o sa gawa. Ito ay, bakit tayo sumusunod ng taus-puso? Ayon doon sa talata, bakit tayo sumusunod ng taus-puso? Because meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Tayo nagpasakop sa Kanya, nagtitiwala, at higit sa lahat, iniibig natin ang Panginoong Diyos. Tignan natin sa present generation, sa modernong panahon, pwede ba natin gamitin ito sa kasalukuyan? Actually, yung gagamitin ko mga ilustrasyon siguro nangyari din sa mga taga-Pilipos ito. Now, sa ating panahon ngayon, mga kapatid, isang mensahe o isang subject na gusto kong makita ninyo ay yung pagpapatawad. Pagpapatawad. Sa kabila ng masasakit na ginawa sa iyo ng kakilala mo, mahal mo sa buhay, may ginawang hindi maganda, kailangan mo pa rin sumunod sa Diyos na patawarin siya. Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Basahin po natin. Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, ano sabi ng talata? Patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. And then yung reply, ngunit
kung hindi nyo pinatatawad ang inyong kapwa, ano sagot ng Panginoon? Hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Okay? Andun yung premise ng Diyos na we need to forgive. Patawarin natin sa kabila ng mga ginawa ng iba sa iyo na masakit. At we need to choose forgiveness, mga kapatid. Kailan po kayo huling nagkaroon ng kakilala na kayo ay binas? Nilawang kayo ng hindi maganda, niloko kayo, o in-scam kayo. Now, continue ko, diretso tayo. Yung isa pang bahagi ng pagsunod, taos pusong pagsunod, ay yung pagbibigay kahit na ang kalagayan mo, ang kondisyon mo, ay gipit ka. Okay? Sa kabila ng kakapusan, nagbibigay ka pa rin ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil, of course, hindi naman ibig sabihin nito, sobrang yaman mo na o malaki ang iyong kayamanan. Kung hindi, kaya ka tumutulong kahit na ikaw ay nahihirapan dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Siguro, example natin dito, yung ating talata sa 2 Corinthians 9:7. Alam natin yung kwento nun. Kung itutuloy mo yung talata, hanggang talatang 10, na nabiyayaan sila ng Diyos dahil ang kanilang tamang ginawang proseso ng pagtulong at pagbibigay ay buong puso, galing sa puso. Pwede pa rin dagdag pagsunod sa tamang landas kahit naiiba sa karamihan. Ano po ang ibig sabihin dito? Dapat tayong sumunod sa Panginoon at dapat hindi tayo makisama sa mga trabaho ng mundo, no? Katulad ng pandaraya, o sa trabaho, sa eskwelahan, kahit na pinupuna ka na o sasabihin na pag-iwanan ka, kailangan natin tanggihan yon. May mga term tayong ginagamit, napaka-killjoy mo naman, naabot niyo ba yun? O hindi na yata ginagamit ngayon yun, sorry. Yun ang ibig sabihin ng talatang yun. Mahirap. Ang point is this, kasi minsan pag sinabing, sige na, sama-sama kaming gumawa, tapos ayaw mo pang makisama sa amin. Hindi ka nakikibahagi sa ginagawa namin or hindi ka nakikisama. Pagka mali, hindi mo dapat gawin yung bagay na yon. Hindi ka dapat sumunod sa landas nila kasi kahit na ikaw na lang nag-iisa, pero ang sayo ay yung katotohanan, dapat manatili ka sa katotohanan, yun ang dapat mong sundin. Pinili mo o piliin mo, or I would say, dapat nating piliin mga kapatid, yung kabanalan kesa yung kalaban ng Diyos. So, the modern word for kabanalan is integridad. Kaysa tayo guminhawa dahil nais mong sumikat. Hindi ganun ang buhay. So, pagsunod sa bagay na hindi ka nakiki-write in dun sa mga na nauuso ngayon. Kahit na sinasabi lang maganda uso to. Ayoko yan kasi hindi yan kalooban ng Panginoong Diyos. Masusundin ko ang kalooban ng Diyos. Okay? Siguro pwede ko rin idagdag ito. Pagsunod sa mga magulang, kahit na mahirap, intindihin. Magbigay ko ng limbawa. May isang kabataan, sabi ng parents niya, huwag ka muna makikipagrelasyon dahil nag-aaral ka pa. Naget nyo? Bagamat ayaw ng bata, naisip niya ang Diyos, kaya sumunod siya sa kanyang magulang. Dahil alam niya na mas makakabuti yun sa kanyang paglago sa pananampalataya. Kasi po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kung babalikan natin yung kilos ng mga, ano ba yung tawag sa inyo, Bernice? Gen Z, Gen Y, ano ba? Gen Z na kasi, no? Tama, Gen Z na. Iba ang mentalidad ng karamihan mga kabataan ngayon, puros mga focus sa sarili. Ang Biblia, maliwanag, dinidiin namin dito sa pulpitong ito, kailangan tanggihan ang sarili at kailangan sundin ang kalooban ng Diyos. Pagtitiwala na ang Diyos ang pinakamabuti na magbibigay sa iyo ng plano. Kahit na mahirap, kahit na hindi ka sisikat, kahit na hindi ka komportable, ang tamang diwa na dapat nating sinusunod ay yung sa utos ng ating Panginoong Diyos. Okay? Siguro naman, nabigay ko na yung brief ng tinatawag nating buong pusong pagsunod. Ginawa yan ng mga taga-Pilipos.
inakmani natin sa panahon natin ngayon. Sumunod na bahagi ng talata, sabi doon, pagsumikapan yung maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Now, pansinin natin yung talata ngayon, mga kapatid. Sa unang tingin, parang ibig sabihin nito ay iligtas natin ang ating sarili. Now, sa English po, ganito ang nakalagay, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not as only as my presence, but much more in the absent. Ito yung word. Work out your own salvation with fear and trembling. Pansin natin yung salitang work out o ganapin ang inyong sariling pagkaligtas. Ano ibig sabihin ng work out, mga kapatid? Gagawa o mag-exercise? Kasi hindi naman work for. Kung ang nakalagay dyan, work for, gagawa ka sa kaligtasan mo. Hindi, work out. Now, pinapakita dito sa talata kasi, ang mga taga-Pilipos ay mga mananampalataya na, mga ligtas na. Okay? Anong bintahin ng mensahe? Meron tayong pagdadaanan kasing mga proseso. At itong seryosong proseso na ito dapat nating daanan at itrato natin ng tama sa ating spiritual na pamumuhay. Sa madaling salita, kailangan natin magpasakop sa kanyang kalooban. Gusto mong, bakit ka nag-gym pala? Bakit ka nag-gym? Para magkaroon ng magandang pangatawan. Pag pumasok ka ba ng gym isang araw, paglabas mo, maayos na yung katawan mo. Di pa, no? It will take a month or months, dami, para maayos yung ganun din yung pananampalataya natin. Pag tumanggap ka sa Panginoon, hindi instant na ikaw ay super mature na at pwede mo nang gawin lahat. May mga proseso yan. Ang tawag natin dyan sa theology ay sanctification. Okay? Or kabanalan. Proseso ito. Hindi ito nakukuha ng isang araw. Tignan natin yung application sa verse 12. Ito ay panawagan sa ating mga mananampalataya na dapat ay siniseryoso natin yung ating spiritual na paglago. So, itong talatang ito, tumutukoy sa spiritual growth at hindi tumutukoy sa salvation. I hope maliwanag po tayo dun sa puntos na yan. Tandaan natin na hindi ito tungkol sa pagkamit ng kaligtasan, kundi sa pagsusumikap na mamuhay ayon sa kanyang kaligtasang tinanggap na natin. At may buong paggalang sa Diyos at kababaang loob sa kanyang gawain sa ating buhay. Kasi po, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo, ang tunay na gumagawa o gumawa ng ating kumpletong kaligtasan o plano ng kaligtasan na naisa katuparan. Walang papel ang mga tao sa kaligtasan. Kaya nga nung nakaraang Holy Week, kung meron nagpipinitensya para mabawasan yung kasalanan niya, kakamali po sila. Ayaw nga ng Diyos na ang tao ay nahihirapan at nasasaktan. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sasampalataya ay hindi na mapapahamak pagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi ito gawa ng tao, mga kapatid, kundi kalooban ng Diyos na ating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Let me illustrate. Kung ang tao ay naghahanap ng kaligtasan, hindi pag-uusapan ang kasalanan. Ang pag-uusapan, pananampalataya mo sa Panginoong Hesus na siya nagbayad ng ating kasalanan. Dahil hindi mo pwedeng bayaran ang kasalanan mo, hindi mo kayang gampanan yung pinapel ng ating Panginoon para tayo matubos. Wala kahit sino sa atin dahil sabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala. Subalit, kapag nakakilala ka na sa Panginoong Hesus, magiging issue ngayon ang kasalanan sa buhay mo. Kilala mo na kung sino yung Master, kung sino yung Lord. Mag-ingat ka na sa iyong buhay. Okay? Hindi para ang iba kasi iniisip nila, babawasan ko yung kasalanan ko para makapunta ako sa langit. Hindi pa pwedeng mangyari yun. Ang tanging paraan para makarating sa langit, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Yun ay biyaya ang tawag doon. Now, puntahan natin yung verse 13 para makita natin yung lalim ng sagot. Gampanin naman ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at maisagawa ang kanyang kalooban. Mga kapatid, ang talatang ito
ay sagot sa kasunod na hamon sa talatang 12. Ibig sabihin, sa halip na isipin natin lahat ng nakasalalay lang sa ating sariling pagsisikap, ipinapaalala po dito ni Apostol Pablo na ang Diyos mismo ang tunay na nasa likod ng ating spiritual na pamumuhay. Pansinin niyo po yung unang pararila, no, yung praise. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo, dyan sa inyong program, makita niyo ito. Ang salitang ito ay sa Grego nangangahulugan na aktibong pagkilos o paggalaw. Na ang ibig sabihin, only God, tangi ang Diyos lamang ang kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya. Meron tayong baterya, energizer, yung tinatawag. Ang Panginoon na nag-energize sa atin para tayo ay makasunod sa Kanyang kalooban. Why? Malayo ba ang Diyos, mga kapatid? Tahimik ba ang Diyos, mga kapatid? So, ang paglago sa pananampalataya, tandaan natin, hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos na tumutulong sa atin at gumagabay. Now, anong kahulugan nito? Mga kapatid, hindi tayo nag-iisa sa ating pagsunod sa Diyos. Sa bawat desisyong mamuhay ng matuwid, mayroon tayong banal na espiritu na siyang nagtutulak sa atin para sumunod sa ating Diyos. Diba? May ministeryong banal na espiritu. Meron siyang gampanin para maunawaan natin kung anong kalooban at anong dapat nating ginagawa at sinusunod. At yan ay makikita nyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. O simpleng formula, gusto nyo bang mahalin ang Panginoon? Saan siya nagsisimula? Para masabi mo talagang tunay yung pagmamahal mo sa Diyos. Alam niyo kung saan siya nagsisimula? Study. Pag-aaral. Dahil pag nag-aral ka, what will happen? You will know. Matututo kayo. At pag natuto kayo, then pwede mo nang i-out o sa sarili mo, mahal kita, Panginoon. Ilang mga tao ngayon nagsasabi na, I love you, Lord, we love you, Lord. Pero hindi naman nila kilala ang Panginoon. Hindi nila pinag-aralan ng Panginoon. Kaya lumalapit sila sa Diyos pag merong kailangan. Pag walang kailangan, etsyapwera. Mas iniintindi ang kanyang sarili. Yun ang tamang proseso ng paglago. Pag hindi kayo magba-Bible study, hindi kayo mag-aaral, hindi kayo magkakaroon ng devotion, paano kayong lalago sa Panginoon? Malalaman nyo lang lagi, ligtas na ako, ligtas na ako. Nag-stop yung inyong pananampalataya. So, sa bawat desisyon natin sa buhay, tandaan natin ang Espiritu ang tumutulong. Kahit na sa panalangin natin, mga kapatid, meron mga times na hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa Diyos dahil nahihirapan ka sa nangyayari sa iyo, nabibigatan ka sa problema mo. Meron talata sa Romans chapter 8, verse 26 and 27. Ang banal na Espiritu ang nagsasabi ng mga gusto mong sabihin sa Diyos dahil minsan hindi mo talaga maunawaan ang iyong sarili. Yung sumunod po na praise upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Yung huling bahagi ng talatang 13. Ang salitang ito, ibig pong sabihin, tumutukoy sa pagsunod o aktual na paggawa ng kalooban ng Diyos. Kasi po yung salitang naisin, ito yung kagustuhan, ito yung layunin at hangarin ng ating puso. Pero dito sa talata, ang Diyos mismo kasi po ang nakita natin na siyang magbabago ng ating puso. Paano babaguhin ng Diyos ang ating puso? Pag ito nangyari sa inyo, ibig sabihin, nangyari na nga na binago ng Diyos ang inyong puso. Magbabago kayo ng mga favorites nyo, mga nais nyo. Ano na mangyayari sa inyo? Magugustuhan nyo na ang mga bagay na tungkol sa Diyos at hindi na yung tungkol sa ibang bahagi ng daigdig. Halimbawa, dati, o tanong ko, kayo ba dati ay mahilig magbasa ng banal na kasulatan? Ngayon ba? Nagbabasa na kayong Bible o hindi pa rin? Yan ang pangunahin na dapat mabago sa puso natin. Dapat matutukan ninyo ang salita ng Diyos. Isang bagay na gustong-gusto ng Diyos na ginagawa natin, mag-aral ng kanyang salita. So mapapansin niyo yan, unti-unti, nagkakaroon ka na ng paghahangad na gusto mong mag-aral.
O, kaninong gawa yon? Sa inyo o sa Diyos? Yung nais nyo sa Bible study. Sa Diyos pa rin yun. Napapansin nyo, yung pagdalo sa simbahan, meron ba nag-udyok sa inyo o ang Diyos ang nagsabi sa inyo na mag-church ka na dahil kailangan mo yan? Okay? Yung paghiwalay nyo mga kapatid sa kasalanan, humihiwalay na ba kayo o lumalapit pa kayo? Tumatakbo. Dapat humihiwalay ka na sa kasalanan. Diyos ang nag-uudyok sa inyo yan. Ayaw na ng Diyos na tayo gumagawa ng mga kasalanan. Diyos ang nagtutulok niyan. At of course, hindi yan galing sa ating sarili. Laging yan ay galing sa Diyos. Yung magiging pagbabago sa buhay mo, magiging panibagong pananaw mo sa Diyos, magiging maka-Diyos ka, susuportahan mo ang gawain ng Panginoon, everything will count. Yan ay gawa ng Panginoon. Sumusunod ka lang. Buong pusong pagsunod. Okay? Hindi lang po kasi gusto ng Diyos na ang ating puso ay mabago. Binibigyan tayo ng kakayahan para maisagawa natin yung mga tama. Meron ditong halimbawa. Sinabi ko na kanina, yung pagpapatawad, mahirap gawin yun, pero lalakas ang loob mo na magkakaroon ka ng pagpapatawad sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin ito. At ang Diyos din ang mag-uudyok sa ating puso upang patuloy natin gustuhin yung mga kalooban niya at yung mga tamang gawa. Sapagkat siya ang dapat nating sinusunod at yung magiging bunga natin galing pa rin sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So kung i-wrap up natin pag-uusap natin ngayong umaga, ang ating pagsunod at pagdanais na lumago sa pananampalataya, nandiyan yan sa program ninyo, sinulat ko, ay hindi nagmumula sa sariling lakas, kung hindi bunga ng pagkilos ng Diyos sa ating puso. Siya ang nagbibigay ng hangarin at kakayahan upang maisabuhay natin ang kanyang kalooban. Kaya habang tayo nagsisikap, verse 12, huwag nating kalimutan na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin upang magtagumpay tayo. Verse 13. May request na magsikap tayo, pero verse 13, kahit na tayo nagsisikap, provided pa rin ng Panginoon yung bawat anggulo ng ating pagkilos. I hope naintindihan niyo po yung talata. Hindi siya konektado sa para magkaroon ng kaligtasan. Kung hindi, kung ikaw ay meron ng kaligtasan, gawin mo itong ganap. Lumago ka sa pananampalataya. Mga kapatid, ang mga talatang ito ay nagturo sa atin mahalagang pagbalanse ng ating buhay Kristiyano. Yung katulad ng ating pananagutan sa buhay, yung ating pananampalataya, at ang katotohanan hindi natin ito pwedeng sarilinin lamang. Laging bibigay natin sa Panginoon ang kaluguran. Tayo ay tinatawagan ng Diyos na magsikap, ngunit sa likod ng ating pagsusumikap, babanggitin ko uli, tiyak ang Diyos, tapat ang Diyos na siya talaga ang kikilos sa ating puso, mga kapatid. Upang maipamuhay natin ito ng mayroong paggalang at pagmamahal sa ating Diyos. Magawa ang Panginoon sa atin upang ating maisatuparan ang kanyang kalooban. Kaya't habang tayo ay patuloy na lumalakad sa pananampalataya, huwag po tayong paghinaan ng loob, mga kapatid, sapagkat sa ating mga kahinaan, sino ang lakas? Ang Diyos ang ating kalakasan. At sa ating pagdanais, sumunod sa Panginoon, tandaan siya ang gagawa. At sa ating paglalakad, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoong Diyos. Kumikilos sa atin, gumagabay sa atin, hanggang mamaya o hanggang wakas. Forever. God will be our guide. So ngayong naunawaan na natin yung panawagan ng Diyos sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 12 hanggang talatang 13, tayo po ay hinahamon sa talatang ito. I hope nakita nyo ito, na isabuhay natin itong pananampalatayang ito pamagitan ng ating pagsunod sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban. Mga kapatid, kung tunay ang iyong pananampalataya, di sumunod ka sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay di lamang mananampalataya, higit sa lahat, tayo ay mga taga-sunod. Minsan mas magandang tawagin tayong taga-sunod kaysa sa mananampalataya. Parang palasak na yung mananampalataya.
The real meaning is dapat ang Kristiyano ay tagasunod ng ating Panginoong Diyos. So ang pagsunod kasi po ay katibayan ng ating tunay na pananampalataya. Buong pusong pagsunod at hindi kalahati o hindi rin kaunti. Ang paanyaya ng Diyos ay malinaw mga kapatid. Pagsikapan nating isabuhay ang kaligtasang ating natanggap. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin with regards to responsibility bilang iyong mga anak, Panginoon. Turuan po kaming maglakad ng may kabanalan, ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang patuloy na gumagawa sa aming puso upang kami magnasa at gumawa ng ayon sa iyong mga gusto, Panginoon, at kalooban. Italin mo po sa amin, aming mga puso, na kami magkaroon ng pusong masururin, pusong mapagpakumbaba, puso na laging bukas sa iyong pagbabago sa amin. At sa bawat araw po ng aming buhay, Panginoon, naway makita namin ang bunga ng kaligtasan na iyong pinagkaloob. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Everybody says, Amen.